Sa adventure na to, mas tutuklasin pa namin ang Halibutton Forest at ang mga karanasang naghihintay sa bawat sulok ng kagubatang ito. Nagsimula ang araw sa isang tahimik na campsite, masarap na pagkain at pag-explore sa gitna ng kalikasan. Parang wala nang hihigit pa sa ganda ng araw na to. Pero habang pauwi kami sa campsite matapos maligo sa base camp, may biglang tumawid sa harap namin na hindi namin inaasahang makita. Ano nga ba ito? Alamin natin. Tara! Kakatol muna tayo kasi medyo malamok na naman. Although nag-spray na rin naman ako. Pero maganda mataboy na natin yung mga lamok habang tulog pa yung mga bata. Para pagising nila, wala na lamok dito. Makakakain na sila dito. Medyo malamig din. Lakas ng ulan kagabi. Tapos kumukulog-kulog pa. Sarap patulog eh. Ayun, kulo na yung natin, tubig natin. Umulan ba? Hindi, mahangin lang. Patak lang yung mga tubig dun sa puno. Nakaka-relax dito. Tahimik. Tapos puro palaspas ng puno yung maririnig mo sa mga ibon. Perfect combination. Coffee and sound of nature. Sindi tayo ng bonfire para matabo yung mga lamok. Okay, so nabasa yung fire pit natin. Pero okay lang siguro yan. Problema, pati yung kahoy pa lang nabasa. Tinabi ko to eh. Naanggihan pa din. Okay, buti na lang. Yung mga nakuha ko pa kahapon, nilagay ko doon sa ilalim ng camper, ng kama. Sana hindi nabasa. Di naman siya nabasa. Tuyo naman. Oh, that's good. Kailangan ko pa manguha ng mga kahoy. Kaso, basa na yung mga kahoy. Kasi, lakas ng ulan kagabi. No choice. So, ang gagawin ko na lang, kukuha ako ng mga kahoy dyan. Tapos, hati-hatiin natin. Tapos, tatlagay natin dito sa paligid na ito para matuyo. Ito ring fire starter natin nabasa din. Kala ko hindi na siya matatamaan ng maaabot ng ulan. Kasi ang kapal ng canopy ng puno dito sa ibabaw ng tent namin. Ay, nako. Anyways, it's okay.
Lagay lang natin siya sa paligid ng campfire para matuyo. Mag-relax muna tayo. Kape muna tayo habang hinihintay natin sila magising. Enjoyin muna natin yung nature. Gising na yata sila. Naririnig ko na eh. Puntahan ko muna. Itong mahirap pagka umulan eh. Hirap i-maintain ng campfire, ng apoy. So, ang gagawin ko, nalagyan ko na siya ng kahoy sa paligid. Kasi mahangin din eh. Medyo yung moisture dun sa hangin, pinapatay yung yung apoy natin. Nalagyan ko siya ng kahoy sa paligid para ma-break yung hangin. Hindi siya dumidiretso dun sa apoy. Tapos, namatay yung apoy, bubugahan lang natin yung hangin. Tada! Ayan. Bababa kami ni Bengbeng dun sa may lake kasi hindi niya pa nakikita yung lake eh. Beng, gusto niya makita. Nag-spray na si Bengbeng ng mosquito repellent. Baba tayo dun sa may lake, Beng. Ganda dun, oh. Okay. Okay, Dada. Wow. Hada. Yan na. Hada. Oh, handa. Hada. Pretty. Aray ko. Basa. Ewan ko kung kita sa camera, guys, no? Medyo hazy. Hindi yan fog. Ano yan, yung usok ng wildfire dun sa Northern Ontario. Bumababa dito. Nasa ano naman siya eh, nasa weather forecast na Saturday morning is medyo hazy. Pero not as bad as nung Wednesday, Thursday. Na kulay orange talaga yung langit. Tapos amoy usok. No. Ito hindi naman. No, it's okay. Ang daming fish oh. Aso, sayang wala akong dalang fishing rod. No, Daddy. No, Daddy. No fishing? Wala naman tayong rod eh. No. Sayang. Wala kaming kayak, wala kaming canoe. Siguro, hopefully next time, pag may budget na, makabili kami ng kayak para may water activity kami kapag nagpupunta kami sa mga ganito, yung may mga lake. Maganda din talaga pag may water activity ka eh. Pwede ka mag-boat, pwede mong libutin yung lake na yan. Solo yun oh, walang tao. Ay, okay, na tayo. Breakfast muna tayo. So, magluluto muna kami ng itlog. Saka papakulo ulit kami ng tubig. Kasi ngayon lang nagising si Labidab. Lang tayo ng pagkain. Natira kahapon. Tinapay lang. Kasi mag-boodle fight tayo mamaya, guys. Yan, recycle lang ng pagkain. Nagkape ka na kanina, Lab? Oo. Sarap kasi to pagka crispy siya, di ba? Right? Labidab. Yan na. Ready to eat. Egg and spam. Samahan natin ng pandesal. Let's go. Samahan niyo muna ako mga ahoy kasi paubos na yung firewood namin eh. Kaya ang bilis maubos. Saka kailangan ko pa kasing patuyuin tong mga to. Gusto sumama ni Bengbeng. So, maraming firewood eh. Ayan oh, yung mga pinagputulan nila. So, wala naman akong dalang lagari. Axe lang ang dala ko. So, I think kukunin ko na lang itong mga mapapayat. Kasi ito lang ang kakayanin ng axe natin. So, ito na yung mga nasave natin. Ay, nakat natin ang mga branches. Tinulungan ako ng maliit. Hello. Okay. Sama ka na kay Mami. Bababa natin itong mga kahoy natin. Dadali na natin to dun sa may baba. Kasi kailangan pa itong mapatuyo habang may apoy pa tayo dun sa may campfire natin. Kasi, although, I think
I think seasoned naman na siya. Tuyo naman na. Kaso nga lang kasi umulan kagabi, di ba? Lakas ng ulan kaya nabasa. Kailangan mapatuyo siya. Doon sa paligid ng campfire. Okay, tara, akutin natin pababa to. Yeah. Ayan, thank you. Ito labi, comment na. Ayan, matutuyo na yan dyan. So, para makapag-ihaw na rin kami kasi mag-iihaw kami ng yempo. Na iniisip ko, actually, may dala kaming griller, ihawan na diuling. So, dapat doon kami mag-iihaw. Pero kung uubra naman to, mas okay kasi mas yung smoke nito mas flavorful. You know? So, if mag-work to, ito na lang. If not, doon kami sa may ihawan. Okay, iwan lang natin dyan para matuyo yung mga kahoy natin. So, nagsiset up na kami ng pang boodle fight. Si Labidab ang toka dyan. So, dito kami kakain mamaya. Small portion lang. Enough for the 4 of us. Mag-start na kami mag-ihaw. Dito na kami papwesto. Kasi makapal ang canopy ng puno dito yun. Umuulan. May dala rin kami mga uling. Dito. Mga simpleng gear lang ang gamit namin. Hindi siya mga fancy. Hindi siya mga mamahalin. Ito, sa Asian store lang namin ito nabili. Magkano ito lang? $20? Mga $20 lang namin yung nabili. Hindi kailangan ng mga mamahalin. Kasi if it does the job, that's fine. That's enough. Alright? Okay, so pagbabagain natin to sa kalan para mas mabilis. No? Okay, that's good. May baga na yan. Unahin natin iihawin yung mga hongta. Gagawa kasi kami ng buttered mussels. Garlic buttered hongta. Lalagay ko lang dito yung hugasan ng kamay para hindi nagpupul yung tubig dito sa may namin, sa pwesto namin. Yan. So, dito ang hugasan. So, para pagka naghugas ka, diretso sa baba. Lalagyan lang natin yung fan dito kasi pumupunta yung usok sa amin, medyo sakit sa mata. So, para hindi lang dumiretso dito. Napupush niya palayo yung usok yan. Diba? Okay, balik tayo dun kay Labidab. Ano nang progress natin dyan? Natanggal ko yung isang shell. Bango ah. Bango. Yan. Mamaya. Tutuin natin siya. Nakabuka na siya lahat. So, hiwalayin lang natin. Mahirap pala to. Hindi talaga ako pang kitchen eh. Kaya kami, ni Labidab, teamwork talaga. Complement each other kasi siya magaling sa pagluluto. Ako, more on handy stuff. Tutulong na lang ako kung anong kaya kong gawin. Pagka nabuksan na natin siya lahat, lagyan natin ng butter at garlic. Yummy. So, lalagay lang natin yung maliit na table dito para mapaglagyan ng mga ibang gamit. Beng, ito ka, Beng. Ganyan. Dito. Beng. Cheers. Ate, come on. Cheers ka pa. Cheers. Dito pa. Isang lasa yung garlic. Ang sarap. It's good. Beng, oh. Garlic buttered. Garlic buttered. Mussels. Charcoal grilled. Ang sarap. It's good. Okay. Iniihaw na namin yung yempo sa yung corn. Mama. Kasama yan sa boodle fight namin. Si Ate Ayan nagluluto. Tapos,
Nag-wrap din ako ng ng mga firewood sa paligid kasi paubos na eh. Yun na lang yung titira. So, may nakuha pa ako doon. Buti madaling putulin. Saka ito. Pinatutuyo ko lang. Para hanggang mamayang gabi. Actually, pang gayon na lang naman ang kailangan kasi bukas naman pauwi na eh. So, hindi na kami magka-campfire. Ay, sorry. So, kanya-kanya kami ng toka ngayon, guys. Ito si Labidab. Dito na siya nagluto sa may ikalan dito. Para saves time. Ano yung niluluto mo, Lab? Garlic butter shrimp. Wow. Puro seafood kami ngayon. Yes, boy. Tingnan natin ang manyaman, Kenny. Uy. Si Cubs Chess. Secret lang natin yun, ha? Hindi naman masama ang MSG eh. It's okay. Yan. Sabi nga ni Chef RB, ang recipe, hindi dapat ginisikreto yan. That's right. Kasi, kahit sabihin mo sa kanila, yung recipe mo, hindi pa rin nila alam kung paano yung diskarte mo ng pagluluto. Yun, yung lasa na gusto mo. Yung lasa na gusto mo, nasa panlasa pa rin yung tao yan. Ayun. So, ayan, ito lang yung dala namin shrimp, hindi kami masyado nagdala ng madami. Nagdala lang kami ng sakto, yung alam namin mauubos namin. Again, dahil ayaw namin magsayang. Medyo lalakasan natin ngayon yung apo. Okay lang kasi luto tayo. Bebeng, halika Maraming dito. laman yung LPG natin. May ginawa na Check lang natin yung maliit doon. Ay, niluluto ni ate oh. Yung corn, saka yung pork chop natin, yung liempo. So, si ate Antoka dyan. Ako, babysitter. Babysitter muna tayo, guys. Lakad tayo, be. Malakad kami ni Bebeng. Maghahanap kami ng mga firewood kasi ang bis mo ubos eh. Mahaba-haba pa ang araw. So, kailangan pa naming maghanap. O teka, titikman daw muna natin yung shrimp ni Labidab. Okay ba? Uy, ang sarap. It's good. Lagyan ko ng konting toyo, ng suka para hindi siya masisira, madaling masira. Yun, para di mapanis. Yeah, para hindi siya madaling mapanis. Nag-spray ka ba, Lab? Parang hindi nga eh. Spray ka ha. May black fly na lumilipad-lipad. Delikado. Ang sakit mga agat niyan. Pagka nakagat ka ng black fly, namamaga siya after few days. Di mo siya mararamdaman pagka kinagat ka. After few days mo siya mararamdaman. As ang tagal, mga 2 to 3 days bago mo mawala yung pamamaga. Nalakad muna kami ni Bebeng kasi wala pa naman kami maitutulong dyan. Tignan muna namin yung view kasi may lake dun sa may kabilang side eh. Titignan namin yan. Ang sukal ng forest dito oh. Ito papunta doon sa may ibang campsite, Dog, B, C, D, E, F. So may 5 pang campsite dito sa lake na to, Dog Lake. Kami yung nasa unahan, Dog A. So ito, pasok tayo dito. Sama ko si Bengbeng. Baby pa lang, exposed na outdoors. Beng oh, tignan mo yun oh, mushroom. Wow, kita mushroom oh. Ito. Opo. Mushroom. Mushroom. Huwag mo na touch yan. Hindi natin alam kung poisonous yung mushroom na yan. Okay. Ate, I think ito yung Duck Lake. Good. Extension ng Duck Lake. Oh, ang ganda sana mag-fishing oh. I think meron dyan mga bass, yung mga largemouth na bass. Kasi doon sila mahilig mag-school. Di yung school na pumapasok sa paaralan na. School, ibig sabihin yung grupo. Doon sila tumatambay. School ng bass. Sa mga mga parang shaded part ng lake. Tinapon ko na kasi yung yung rod ko na kasi nabali, nagkaroon ng crack. Dahil nung last time may nakahuli ako ng malaki-laking isda na hindi niya kaya yung ganun kalaki. Nabali yung dulo. At tinapon ko na. Saan tayo pumunta, Beng? Oh, ika, sige, lead the way. Huwag kang maghahawak ng mga dahon ha. Baka may poison ivy dyan. Lakad daw kami. Dadoy. Yan, Dadoy. 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 Dadoy is spider. Bulol pa eh. Spider. It's okay. Okay. Nahawak ka, Dada. Ay, may creek doon oh. Tignan natin yung creek. No. Para siyang dalu yan. Para siyang floodway.
Para hindi mag-overflow yung lake doon. Kinoconnect niya yung duck lake sa dog lake. Ayan. Utak! Linis ng tubig, oh. Utak! Pwede yan, panghugas-hugas ng kamay. Pwede rin yung panligo kung gusto mo. I think pwede. Kasi linaw eh. Oh? Na-enjoy niya. Ay, may langaw. Deer fly. Beng, let's go. May deer fly dito. Let's go na. Kagating ka ng deer fly. Yan, dalawang kalaban na yan. Deer fly, black fly. Yan, dalawang yan. Sakit niyan mga gat. Nahabol si Bebeng. Hindi yata na-sprayan yung ulo na ito. Let's go ba, hinahabol ka ng deer fly. Takbo siya. Kailangan i-sprayan ulit. So, ito na yung mini boodle fight namin. Tulong-tulong lang. Wala akong maitulong sa kanila actually ngayon. So, Ay, baka mapasok ito, ha? taga-tikim na lang ako. Tingnan natin. Ayun, sarap pa. Meron kami nito. Liempo. May buttered shrimp with garlic. May cucumber, may tomato. Tapos meron kaming hotdog. And ano pa ba? Yung mussel pala kinain na namin sa Ayon Mango. Yung tahong kinain na namin. Yun lang. Kasya na sa amin yan apat. Actually, sobra pa yan. Beng-beng, hindi naman malakas kumain yan eh. Tatlo lang kami kakain. May corn pa. Meron pa dito. Ang dami namin food. Nung last time na camping namin, although hindi naman kami nagutom, pagkain namin saktuhan lang. Eto, a little bit special. May boodle fight kami. Para mas enjoy yung camping dito sa wilderness. Actually, medyo gloomy, oh. Umaambon siya actually. Ngayong araw talaga is may thunderstorm. Scattered rain and thunderstorm. Tapos, ang bonfire natin, paubos na. Ubos na yung firewoods. Eto na lang. Kabila rin. Talagyan sa kabila. Dalawa. Di ko alam kung magsisindi pa kami mamayang gabi. We'll see kung makakahanap pa ako ng kahoy. Marami pa naman doon sa baba. Kaso kasi ang tataba. Hindi kaya nung axe ko yung mga malalaking firewoods. I'll try to find a way. Okay. Okay, so nakahanap ako ng isa pang stick. Di ko na siya puputulin. Ganyan na lang. Patutuyuin ko na lang siya dyan. Tapos, ipapatong ko na lang siya. Pagka nauubos, adjust na lang natin siya pag ganun. Okay na yan. Kain na kami, guys. Tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa blessings. Grabe guys, binagyo. Maubos. Halos, maubos din. Imagine, 3 lang kami kumain si Bengbeng. Konti lang naman kinain yan eh. Tapos maubos. So, itatabi namin yung matitira. Pwede namin kainin yun mamaya hapunan. Yeah. Mamaya bababa kami doon sa may base camp. Magsha-shower kami. Kasi, dapat, ang plano talaga namin, maliligo kami doon sa may lake eh. Kaso muulan, babasa kami. So, magsha-shower na lang kami doon sa base camp. Bababa na lang kami. Total, wala naman kami katabi dito. So, pwede namin iwan yung camper. It's okay. Nalak na lang namin. Liligpit lang kami dito. And then, shower na. Pupunas-punasan lang natin itong mga to. Para next camping, ready to use na siya. Nahugasan na rin naman to. Okay. So, naguhugas na rin kami ng pinggan. Actually, si Labidap, naguhugas na siya ng pinggan. Yung tubig namin dun sa camper, nirefill ko ulit siya. Eto,
Galing doon sa tubig ng camper. Ang dami pa palang laman nun. May pa ilang liters ba yun? Ang alam ko 120 liters yun eh. So, I think it's more than enough. Pang hugas-hugas lang naman eh. Hugas kamay, toothbrush. Pagka maghugas ng pinggan, I think wala naman na kaming ibang huhugasan kasi nakakain naman na kami. Bukas mga quick meals lang kakainin namin. Nagliligpit-ligpit na kami. Kasi bukas, i-stock up na kami. 12 o'clock ang check out. Itong camper, kailangan mapunasan muna namin yung mga tent niyan bago itupi. Kasi as much as possible, kailangan dry ang tent bago i-fold. Bakit kanya? Kasi magkokos yun ng mold. Ayan basang-basa Kasi lakas ng ulan kagabi So kailangan punasan to. Ayan. Matrabaho yan. Matrabaho magpunas-punas. So bukas, i-dedicate namin yung time bukas sa paglilinis niyan. Bago namin dalhin doon sa may farm, sa may parkingan niyan. Minor clean up na lang kami. And then, enjoy the outdoors. Guys, medyo umaaraw na Umaaraw konti. Tapos, bigla magkukulimlim ulit. Di ko mawari Pero I think, ayan araw na. Si Bengbeng, lalaro na ng bubbles. Busog na kami lahat relax na lang. Enjoy the outdoors. Whee! Tingin yung bata Nakasalampak na sa sahig para ka nasa bahay, Beng Okay lang yan. Nasa outdoors tayo Pag dumi ka, kaysa nasa cellphone ka, ayan, maglaro ka sa putikan. Nung maliliit naman kami, sa lupaan lang kami naglalaro Sa putikan. Dudumi. Get dirty. That's it. Enjoy the outdoor, be. Kape tayo? Tara, kape muna tayo. Init muna akong tubig. Tayo maligo. Yeah, kasi actually, kahit mamaya medyo pagpagabi na, pagka tayo maligo para Tayo ka dyan. Ano? Tingnan mo yung damit mo. diretso ligo, diretso tulog na. So, init muna tayo ng tubig, guys. Diyos ko, tingnan mo yung damit ko. Tingnan nga, patingin. Patingin nga. Basa na, Nakakatawa ka naman, Beng. Hayaan lang natin ang mga bata maglaro sa putikan. Magdumi. Para ma-enjoy nila ang outdoors. Init muna tayo ng tubig pang ligo ni Bengbeng. Naliligo na yung bata, Siya na lang ang nag-swimming. Hi! Ikaw na lang mag-swimming para sa amin, ha? Enjoyin mo yan. Check natin nga yung lake. Target shooting ako kanina Butas. Tagusan. Naiulit natin dyan. Sayang. Sarap sana enjoyin ng lake Tahimik. Wala lang akong fishing rod Hindi ako nakabili. Ganda. Mas maganda siya ngayong maliwanag. Ngayong maaraw, mas maganda siya tignan. Tara, balik muna tayo din sa camper. Si Ate Ayan naman na nag-aaya na mag-stroll. Minsan lang to. Ang hirap magpalaki ng teenager. Minsan may sarili na sila mundo. Ngayon, pagbigyan natin ng hilig. Ayan. Gusto niya daw mag-ikot-ikot. Titignan namin yung kabilang lake. Ito yung Duck Lake. Andahan baka mamaya sobrang lambot ng lupa yung tinatapakan mo. Lake na yan nasa ibabaw na tayo ng lake actually itong ibabaw na to, lake na to kasi yan naipon lang yung mga dahon dahon malambot. Ganda rin pala dito okay din pala meron pa dun dun sa side na yun meron dun may daanan so try natin dun
pa. I saw toad. Nakita mo? Ang cute. Ang liit. Ang liit to. Ayun yung mga iingay sa gabi eh. Sila yon. Ang liit pero ang lakas ng ano nila, ng huni. Oo, ganyan ka liit. Mm-mm. Sila yon. Maliit lang talaga yan. Basta natakot ka pa sa frog. Ayaw niya maligo kanina. Sabi niya kasi daw may mga frog. Sabi ko, mas takot pa sa'yo yun eh. Dahan-dahan ha. Careful. Ang daming fish dyan. Ayan, dito maraming fish. Yung mga ganitong itsura. Ayan o, yung medyo shady parts. Nakita niyo yung mga water lilies na yan. Andyan sa ilalim yung mga ano yan, mga largemouth bass. Ganda oh. Tingnan natin dito sa kabilang side. Careful. I think pwede ka kung may canoe ka, meron kang canoe or kayak, pwede ka mag-lunch dito. Ayan. Dito ka dadaan. Yan. Ganda oh. Sayang oh, ganda ng weather oh. Sana, pagka nagkaroon ng budget, sana makabili ng kayak. Pwede di tayo mag-swim. Lamok. Kailangan ko na mag-spray ulit. Pwede naman, you know what? Pwede tayo mag-swimming dito. Mababaw lang naman eh oh. Gusto mo mag-swimming? May frog eh. Takot sa frog. Guys, look at the view. Enjoyin natin. Samahan nyo kami. Napakatahimik dito. Tapos ang maririnig mo lang yung daloy ng tubig doon sa may maliit na creek na yon. Ang linis ng tubig oh. Tignan natin yan. Kasi naturally filtered yung tubig na yon. Dahil siyempre dumadaan siya sa ilalim ng lupa. Mga bato-bato. Ayun oh. Hindi ako walang daanan eh. Asukal. Tingnan natin. Sundan natin si Ate Ayan. Oh, careful. Careful. May video. Oh! Ay, may butas! Na-shoot! Okay ka lang? Are you okay ka lang? May butas! May butas! What is this? Ano to? Okay ka lang? Yeah, natakot ako. biglang nawala. Tumapak ka doon sa mga ugat. Kasi hindi mo siya makikita talaga. Ayun oh, ang lambot to. Naipon lang kasi yung yung mga dahon. Kaya akala mo may matatapakan ka. Ang lambot. That's fine. That's fine. Let's go. Okay ka lang? Yeah, I'm just scared of froggy. That's fine. You're good. You're good. That's part of the adventure. Yeah. Ayun yung creek. Ang ganda. Ayun, so ganun siya. Careful. Ano? You wanna go? Wait lang, I wanna record. Sige. Do your thing. Si Ate Ay ng B-roll cameraman ka eh. Camera woman. Ako. Let's go. Oh, dami lang mo. Kailangan ko mag-spray ulit. Hinahabol ako. Dito, mami. Biglang nawala. Aray ko, hinahabol ako. Aray ko. Visit. Daddy, you wanna know how deep the hole Uy. was? Ha? You wanna know how deep the hole was? Yeah, knee deep. Alalim. Ma! Aray ko, nahulog. Ma! Wow. May butas. Nahulog ako twice. Sa hole. Mamaya. Okay, tapos.
Okay. Mag-spray muna ako kasi nahabol ako ng deer fly. Aray ko. Sakit. Spray muna ako. So, yun na nga guys, no? Nag-shower kami dito sa may base camp. Yung shower nila parang sterilizer. Sobrang init ng tubig. So, dapat nagdala ako ng kape para nagkakape ako habang naliligo eh. Ganun siya kainit. So, yun nakita nyo naman, freshness. Freshness! So, babalik na kami sa may campsite. Kasi medyo parang kumukulimlim na naman eh. Kaya naka-expose yung mga gamit namin doon, mababasa. Hirap na. Eh, kailangan na mag-pack up bukas. We just saw a bear, guys. Hindi ko alam kung nandiyan pa siya. Bro, you just called it out, Daddy. Andyan. Wala na. Natakot siya. Sana? Takot siya sa tao. Ayun! Sana? Ayun, nasa likod. Ha? Atras ka. Ayun o. Mami, Nakaano siya. Kita mo? Ayun o. You see it? ayun, I think doon, oh. Ay, ayun. Siya nga yun. Nakaupo. Ayan o. Siya yun, di ba? Yeah! Oo. Yeah! Ayan o. Ilapit mo. Ilapit mo yung camera. Oh. Nagtatago siya, guys. Wala yung black. Andoon siya eh. Nasa likuran nung Ayun o. nung tree. Yeah, ayun siya. Yun yung... Tago lang siya. Tago. Hi, Bear. Daddy, you scared me. Just called it. Nagulat ako eh. Kakasabi ko lang eh. Sayang hindi ko na-videohan. Pero I think makita ako dito sa dito sa may dashcam. Guys, papakita ko na lang sa dashcam. Yeah, sa dashcam. Let's go na. Oh no, ayun siya oh. Ayun. Yun. Siya yun, di ba? Yeah. Guys, Guys, my bear. okay na. Gising si Bebeng. Guys. Nakita nyo ba? Nakita nyo? Tumakbo! So, Oh! hindi siya ganun kalakihan. Black bear. Black bear siya. Nagkukentuhan kami, sabi ni Ayen, gusto niya daw explore yung forest dito sa gilid. Yeah. Sabi ko, dyan merong bear kasi masukal. Tapos, by the time na pagliko namin, pagkasabi ko, pagliko namin doon sa kurbada, may oso! Black bear, tumakbo siya. Mapakita ko, may kuha ng dashcam sigurado eh. I-flash ko dito. Oh my goodness. First time namin makakita. Witness! In the wild. So, nakakatuwa lang. Although, dangerous yun. Kasi, sila yung mga kailangan lumaban ka. Ito ang palatandaan, if it's black, you fight back. If it's brown, you lay down. If it's white, you say good night. Yan ang palatandaan doon. Wala ka na laban doon, kakainin ka doon. Meron, if you have a gun. Meron talaga dito, common, ang black and brown. Takot din naman sila sa tao, not unless kung na-threaten sila, saka sila attack, lalo kung malapit ka doon sa mga cubs nila, ng mga mama bear. Yun, sigurado, mapapalaban ka. So hopefully, walang bear doon sa, doon sa may site namin kasi iniwan namin eh. Tapos may... Kakasabi ko lang, iniwan pa naman natin yung pagkain. Kaya nga, may naiwan akong pagkain sa labas, doon sa table. Sana walang pero wala naman siguro. Talino niya, no? Kasi hindi talaga siya gumagalaw. Nagtago siya doon sa likod ng may puno. Nakayuko lang siya, di siya gumagalaw. I think may kinukuha siyang pagkain dyan eh. Tapos hinihintay niya lang tayong umalis. Anyways. Okay, let's go back to our camp. So, nag-iimis-imis na kami ng mga gamit namin guys, no? Kasi, para bukas, umaga, diretso pack up na. Wala na masyadong ililigpitin. Kasi, yung camper medyo matrabaho iligpit yun eh. Tapos basa pa. So patutuyuin pa namin yun, pupunasan pa namin yung mga tent. At we don't have enough time para mag-pack up.
Bukas kasi alas 12 ang check out. Yeah! Dito ako sa kabila. Hugasan ko lang to. Kasi puro buhangin, puro putek. Yan. Banlaw lang. Okay na yan. Tapos, papatuyuin na lang. Okay, enjoyin nyo na yung view guys habang nandito pa kami. Kasi, last night na namin to dito. Ang masasabi ko lang, dito sa forest na to, never kami na-disappoint dito sa lugar na to. Always. Kapag pumupunta kami dito, every year, laging nakakapag-unwind talaga kami. Bakit kanya? Kasi ibang-iba siya dun sa mga provincial parks dito sa Ontario. Talagang mai-immerse ka sa nature. Total wilderness. Malayo sa kabihasnan. Less crowd at total blackout talaga sa gabi. Wala kang makikita. So, ang maririnig mo lang, mga palaka, kuliglig, mga ibon, palaspas ng mga dahon sa puno. Sulit din ang binayad namin dito. So, every year na kami pupunta dito, nakilala namin tong forest na to through a friend. First time niya akong dinala dito. Nung una pa lang ako naarating dito sa Canada. Naging kaibigan ko yun. Dinala niya ako dito sa Haliburton first time. Siya rin na nag-inspire sa akin mag-camping, mga outdoor activities like fishing. So one time, sinama niya ako dito sa Haliburton Forest kasi yung uncle niya and auntie niya is merong nililis na campsite dito. Private yon. July 1st kami pumunta dito, Canada Day, kasi every Canada Day sila pumupunta dito. And na-enjoy ko naman, although first time camper ako nun, na-enjoy ko naman. Tapos hanggang sa every year, lagi na namin ginagawa, every Canada Day pumupunta kami. Tapos nung dumating yung family ko dito, sila Aubrey, si Ayen, wala pa si Erit nun, wala pa si Bebeng. 2022, sinama ko sila dito. Doon din sa campsite na yon. Natuwa naman sila, na-enjoy nila yung wilderness, yung nature. Kasi ang tahimik. At dito mo ma-feel talaga na nasa Canada ka. Kasi ang ganda ng view. Ayan, no? Masarap lang sa feeling dito. Tahimik talaga. Sobra. Nakaka-relax yung mga puno. Babalik ba kami dito? Absolutely. Beginner friendly ba siya? I don't think so. You need a little bit of experience sa pagka-camping. And pagka dito ka nag-camp, mapupush out ka sa comfort zone mo. But, very rewarding. Yun ang kinagandahan niya. Which is, I think most of us are looking for. Right? Especially dito sa Canada. Dahil wala ka ibang ginawa dito kundi mag-work. Once in a while, makapag-unwind, di ba? So, ayun na. Tinatangay na ako ng alon. Lumalayo na ako. Ang tip ko lang sa mga magtatry pumunta dito, kung nandito kayo sa Ontario or nasa area kayo ng GTA at gusto niyo mag-try dito, be prepared lang to be out of your comfort zone. And yung mga gears, mga simple gears like mga container na may gripo, may faucet, important yun kasi malayo ang water supply. Drinking water especially, kailangan may dala na kayong mga gallons of drinking water. And mga flashlights, mga rechargeable lamps. Kung may solar, mas maganda. So, kung may budget kayo, power station, okay din yon. Hindi mo kailangan ng camper, actually. Simple tent, pwede na. Tapos lutuan, yung portable stove, and yung mga coolers. Yan ang mga kailangan dito. Hindi naman kailangan ng mga mamahalin. Yung mga simple ano lang, kahit mga mumurahin lang. Yung mga gamit namin hindi naman mamahalin yan, hindi naman fancy yan eh. Binili lang namin karamihan dyan sa AliExpress lang. I think that's most of it. Yun ang mga number one necessity dito kung magka-camping kayo dito sa Haliburton Forest. Okay. Ligpitan na. At pag-movie marathon pa kami.
Okay, so Yung lowest number. mag-i-start muna ako guys ng campfire. Sayang yung ano yun, nga natirang firewood oh. Meron pa oh. So, ubusin na natin yan. Tapos, magsisindi sana ako ng katol. So, naitabi ko na yung katol. Meron mamaya na yun. Harvest muna tayo ng fire starter natin. Dito. Naglalaro sila doon ng mathematical equation. Hindi ko alam kung ano yung... Mahina ako sa math eh. Hindi ko alam kung ano. Hindi na ako sumali. Yan. Good fire starter. Make sure na ang kukunin mo is yung balat lang na naka... Ganyan. Yung parang sineshed out niya na. Pwede na siguro to. Sindihan natin siya dito sa kalan. Naman, iba. Walang division. Challenge ko. Walang subtraction. Para kung sakaling gusto ko pang tumambay mamaya dito sa labas, makakatambay ako kasi mainit dito. Medyo lumamig kasi dahil sa ulan eh. Itong kahoy na napulot ko na to kanina. Saka ito. Basa to eh. Ngayon tuyo na oh. Nilagay ko kasi siya dito sa may gilid. Ayan, natuyo na siya. Nahihirapan siyang sunugin yung kahoy sa ilalim kasi basa pa. Tayin lang natin mag-establish yung apoy. Pag-establish na yan, pwede na natin iiwan yan. Para lang may liwanag pa dito mamaya pagka nagdilim na. Sobrang dilim dito eh. Parang may tumambang puno dun. Narinig niyo yan guys? Yung tunog na yun eh, parang alam mo yung nag-crack pagka nabali yung kahoy. Parang meron doon, ito bumba. Hindi ko alam kung bakit. Wala namang hangin. Mamaya pagka pitch black na, papasok na ako at manonood na kami ng movie. Bumaba kanina, nakapag-download ako nung nando kami sa may base camp. Doon lang may internet eh. Para may mapanood lang kami ngayong gabi. Okay na yan. Establish na yung apoy natin. Tamang-tama yung yung init ng apoy, saka yung lamig ng hangin. Perfect blend. Ang cozy.